Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Cherry. Bayan basahin na natin ang liham ni Cherry, Dear Kuya Peles. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong po malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig sa inyo dahil marami din po akong napupulot na aral sa buhay. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Cherry, 26 na taong gulang at may asawa na po ko kuya. At kaya po ako lumihim sa inyo dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Anak, kumusta na kayo ni Sammy? Dati pa rin, Inay. Marami kaming hindi pagkakaintindihan. Anak, intindihin mo na lang ang asawa mo. Alam mo naman kung ano ang dahilan. Pero, Inay, nahihirapan din ako. Gaya ng sinabi ko sa'yo, intindihin mo na lang ang asawa mo. Hanggang kailan ko iintindihin ang pag-uugali ng asawa ko, Inay? Kung nakinig ka lamang sa akin noon, wala ka sanang problema ngayon. Kaya nga po dapat sinunod ko na kayo. Pero ganun pa man, nandiyan na lang Alang-alang man lang sa mga anak ninyo. Hayaan nyo, hanggat kaya ko, gagawin ko rin ang dapat para sa pamilya ko. Salamat kung naintindihan mo siya. Sana mapalaki namin ng maayos ang aming mga anak, Inay. Anak, kahit anong mangyari, gawin ninyo na tama para sa inyong mga anak. Huwag kayong mag-alala, Inay. Magiging mabuti kaming ina't ama sa apo ninyo. Pinsan, kumusta na kayo ni Cherry? Okay lang naman kami. Bakit ba? Wala, nangungumusta lang. Alam mo, marami kaming hindi pagkakaintindihan . Bakit naman? Alam mo na kung ano yun. Sa bagay. Baka naman hanggang ngayon alam mo nang ibig kong sabihin. Alam mo, pinsan, alang-alang na lang sa anak namin. Pipilitin kong baguhin ang sarili ko. Sa bagay, totoo yan. Hanga ako sa'yo. Kung alam ko lang na ganito sana, hindi ako nagmadali. Gusto ko lang baguhin ang sarili ko. Kaya mo yan, pinsan. Magpakatatag ka lang. Oo naman, kakayanin ko to para sa aming anak. Tama, pinsan. Para lumaki ng maayos ang anak ninyo. At kahit na anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa anak namin. Basta, kung kailangan mo ang tulong ko, pinsan, huwag kang mahihiya na humingi ng tulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya ko pa, titiisin ko. Sige. Hindi na ako magtatagal. May pupuntahan pa ako Hanggang sa muling pagkikita. Bakit ang tagal mo? Ikaw naman. Alam nga naman na basta-basta kong iwan ang customer ko. Ano kaya kung tigilan mo na yung panggugupit mo at pangririban? Dito lang ako kumikita ng malaki, Cherry. Ano ka ba naman? Hanap buhay ng babae ang ginagawa mo kasi. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, naghahanap ako ng marangal.
Para sa akin, marami namang pwedeng pagkakitaan dyan, bukod sa pagliliban. Cherry, malinis na hanap buhay itong hanap buhay ko. Eh kahit na. Akala ko nagbago ka na. Eh, anong ibig mong sabihin? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Alam mo na yan, Sammy. Nagkasagutan na naman kayo ni Sunny, anak. Sinabi ko lang naman sa kanya, inay, na ibahin na niya yung hanap buhay niya. Anong sabi niya? Wala. Wala daw siyang pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Malinis naman daw ang hanap buhay niya. Tama naman ang asawa mo, anak eh. Marangal na hanap buhay ang pinagkakakitaan niya. Kaya pabayaan mo na siya. Inay, ang inaalala ko lang ang sasabihin ng mga tao. Alam niyo naman. Hayaan mo lang sila. Ang importante, walang inaagrabyadong tao ang asawa mo. Inay, Ako, bilang magulang ninyo, ay gumigit na lamang ako. Kung ano ang nakakabuti sa inyo, yon ang aayunan ko. alam ninyo naman, inay. Sobrang mapanghusga ang mga tao. Anak, huwag mo na lamang silang pansinin. Dahil kapag pinatulan mo sila, talo ka. Nakakabwisit naman kasi. Kapag may nadaanan akong mga nagkukumpulan na mga tao, pakiramdam ko, ako ang pinag-uusapan nila. Kaming dalawa ni Sammy. Gaya ng sinabi ko sa'yo, huwag mo nang patulan ang mga ganyang klaseng tao. Dahil sisirain lamang nila ang buhay ninyo. Salamat nga pala, pare, sa pag-imbita mo dito sa bahay mo, ha? Wala yun pare. Para makilala mo naman ang misis ko. Asan ba yung misis mo? Namalingki lang siya, pre. Mayat maya, nandito na yun. Oh, shit mo. Nakarami na ako eh. Oo. Yeah. Pala, no? Siya nga pala pare. Ang bed na may-ari ng salon na pinagtatrabaho natin, ha? Biruin mo. Libre pagkain tayo. Kung sa iba yun, walang libre. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, pare. Dahil kung di dahil sa'yo, hindi ako makakapasok doon. Mahirap magharap ng customer eh. Ako pare, may nagpasok lang din sa akin doon. Kaya nakita kita na marunong ka pala, ng gupit pambabae at lalaki. Kaya naisipan kong i-recommenda ka kay boss. No, di magkasama na tayo sa isang trabaho. Pre, may pagtatapat ako sa'yo. At sana'y maintindihan mo ako. Ha? Ano yun, pre? Alam mo, dati kasi akong... alam mo na, ang ibig kong sabihin, pre. Ano? Bakit eh? Bigla kang tumawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kapit tayo, pre, ha? Ay, sorry, pre. Hindi pala tayo talo, eh. Pero pre, mula nang mag-asawa ko, binahag ko ng sarili ko alang-alang sa aming anak. Ikaw, anong estado mo ngayon? Pareho pala tayo ng sitwasyon, eh. Ang hirap ipaliwanag sa kapartner ang ganitong pinagdadaanan. Nahihirapan din ako, eh. Pareho pala tayo ng pinagdadaanan. Pareho pala tayo, pre. Nagulat ako, kuya, nang malaman ko na pareho pala kami ni Ronnie.
ng sitwasyon sa buhay. Nagkataon siguro, kuya, na magkasama kami sa iisang salon na pinagtatrabahuan. Lalong dumalas, kuya, ang sagutan namin ni Jerry. Dahil akala niya ay may ginagawa na ako mali. Dahil madalas sumasama sa bahay si Ronnie at lagi kaming nagdi-jamming na dalawa. Minsan, kuya, ay Sino ba yung lagi mong sinasama dito sa bahay na lalaki, ha, Sammy? Bagong kaibigan ko siya. Bakit? May problema ba? Talagang may problema. Mayroon. Anong problema mo? Usap-usapan na naman dito sa atin na bumalik ka na naman sa pagkabinabain mo. Wala akong ginagawang masama. Kaya wala akong dapat ikahiya. Mayroon. Mayroon, Sammy. Dahil kami ng mga anak mo ang naapektuhan. Hindi ka ba nahihiya, ha? Hindi ka nahihiya Wala sa sarili akong mo? ginagawang masama. Wala, Cherry. Aminin mo na kasi na may relasyon kayo ng lalaking yan. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Alam ko! Talagang sinahis ka! Sinahis ka! Tumigil ka! Ikaw ang sumigil! Hindi ka na nahiya! May asawa at ka na't anak! Kaya magbago ka na dahil nakakaya ko! Nakakaya ka! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Basta ang alam ko, wala akong ginagawang masama. Wala! Wala! Ano na naman ba ang nangyari, anak? Wisit ang sa amin na yun, inay. Bumalik na naman sa pagkasinahis niya. Bakit? Paano mo nalaman? Paano, inay? Sinasama niya sa bahay namin yung lalaking kainuman niya nung isang araw. Lalaki yun, inay. Sinama sa bahay namin. Siya, tama na yan, anak. Buong akala ko, nagbago na siya. Inay, anong gagawin ko ngayon? Ang mabuti pa, mag-usap kayong dalawa. Hanggat maaga pa, ay ayusin na ninyo yan. Dahil kawawang apo ko, siya ang maapektuhan. Kung ako lang ang masusunod, inay, hihiwalayan ko na siya. Ayaw ko nang makisama sa kanya. Hindi naman pwedeng ganyan, anak. Kasal kayong dalawa ni Sammy. Pero inay, nakakaya na yung ginagawa niya. Anak, kung pwede ninyong ayusin ang relasyon ninyo, ayusin nyo na lang dalawa. Alang-alang man lang sa inyong anak. Hindi ko pa alam, inay. Hindi ko pa alam. Cherry, pinapunta ako ni Sammy dito dahil may gusto siyang sabihin sa Para iyo. ano pa? Alam mo, nakakayang pinsan mo. Buong akala ko nagbago na siya. Yun pala hindi pa. At isa pa, nasaan siya ngayon, ha? Nasaan yung pinsan mo? Yun na nga eh. Kaya nga ako nagpunta rito at may ipagtatapat ako sa iyo. At ginamit ka pa niya sa mga kalokohan niya. Cherry, wala silang relasyon ni Ronnie. Anong walang sinasabi mo? Lagi niyang sinasama dito sa bahay at nagiinuman pa silang dalawa. Yun ba ang walang relasyon? Talagang wala. Dahil si Ronnie ay pareho sila ng pagkatao. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi nga, inaway mo na siya at hindi mo siya hinayaan na magpaliwanag. Nasaan siya ngayon, Lara? Ayaw niyang pasabi sa iyo. Kung gusto mo siyang makausap, pumunta ka doon sa salon na pinagtatrabuhan nila ni Ronnie dahil magkasama sila doon. Kung talagang gusto mo na magkaayos na kayo. Nahihiya ko. Baka hiyay niya ako doon. Ikaw naman kasi,
Nagpadalos-dalos ka. Alam ko na nagbago na ang pinsan ko. Dahil mahal ka niya. Pinilit niyang magbago dahil sa iyo. Sa inyo ng anak niyo. Kaya kung gusto mong makausap, pumunta ka na doon sa parlor na pinagtatrabahuan niya. Hanggat maaga pa, ayusin ninyo ang problema ninyong dalawa. Buong akala ko, kuya, ay bumalik na naman sa dati ang aking asawa. At yung lalaking kasama niyang laging sinasama sa bahay ay karelasyon niya. Mahigit 1 linggo, kuya, na hindi na umuwi sa bahay si Sammy. At hinahanap siya ng aming anak. Noong sinabi niya yung kinumpronta ko siya, hindi ko na siya hinayad na makapagpaliwanag. Kaya yun siguro, nagalit at hindi na ako. Hindi na siya umuwi sa bahay. Nahihiya ako ngayon, kuya. Kung pupuntahan ko ba siya sa salon na pinagtatabawan niya o hindi. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Cherry. Alam mo, Cherry, abay, kasalanan mo rin yan. Abay, tinanggap mo ang buong pagkatao ni Sammy. Ngayon na mong problema ka. At isa pa, bakit mo ba pagbabawalan yung asawa mo sa ganyang hanap buhay? Diyan sa kumikita. Alam mo, mga lalaki ngayon, mas marunong pang manggupit kaysa mga babae. Maraming babae ang nagpaparibang sa mga lalaki dahil mas gusto pa nila ang trabaho ng lalaki kaysa yung mga babae. Ba't magpapawal diyan sa kumikita ng medyo malaki-laki? Ayaw mo niyan? Ngayon, nang makita mo, malaman mo na may katrabaho siyang lalaki na sinasama sa bahay ninyo, buong akala mo, hindi pa nagbago yung asawa mo, na pinagbintangan mo pa, na karelasyon niya yung kasama niyang lalaki. At dyan ka nagkamali dahil nung mga panahon na yun, nagpapaliwanag yung asawa mo, hindi mo siya pinakinggan. Bagkos, nagalit ka. Kaya, ano ngayon ang nangyari? Hindi umuwi sa bahay na yun, hinahanap mo. Nang malaman mo na yung lalaking sinasama niya pala sa bahay ninyo, pareho pala sila ng kalagayan sa buhay. Pwede silang mag-asawa ng babae. At yung iba, mas gusto pa nila yung lalaking makasama. Alam mo na ibig ko sabihin. Pero, desente yung asawa mo hindi basta-basta. Iniisip niya palagi ang kalagayan ninyo na pamilya niya. Cherry, sa pagkakataon na ito, siguro naman ikaw yung nagkamali. Ikaw na yung magpakumbaba at humingi ng tawad sa asawa mo. Kung gusto mong magkaayos pa kayo. Mahal ka ni Sammy. Kaya nga nagtatrabaho yan, hindi umaalis, hindi lumalayo dahil alam niya na balang araw mapagtanto mo rin yung pagkakamali mo at tumingi ka ng tawad sa kanya. At yun ang gawin mo ngayon, Jerry, para magkaayos na kayong dalawa, alang-alang sa inyong anak. At huwag mo lang isipin yung pagkatao niya. Napatunayan mo rin na talagang kaya niyang magbago. So, ano bang hinahanap mo? Mas mabuti nga yan. Iwas siya sa barkada. Nakasubsob sa trabaho palagi. At
huwag mo lang questionin yung hanap buhay niya. Marangal na hanap buhay yan at alam ko na dyan kayo giginhawa. Malay mo, balang araw makapagpatayo siya ng sariling salon niya at kumuha ng mga tauhan. Hindi malayong mangyari yan kung talagang pursigido ang isang tao na umasenso. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo. Cherry, at naway kahit pa paano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.